Record tayo ulit ng ng ginawa natin kahapon kasi wala tayong audio kahapon. So ito, sana may audio to. So open tayo ng Visual Studio Code. Open natin yan. So may ginawa na tayo, master oh. May ginawa na tayo kahapon. So tapos dahil dito tayo sa second, ayan, check natin yung terminal. Start natin yung npm para ma-access natin yung web page nito. Yan yung server niya. Ito na yung ginawa. Ito na yung ginawa kagabi. Gumawa ako ng header na may menu, tsaka yung first page. Nagawa na natin yung first page. Yung target natin pala na landing page ay file. Ito yung ginagaya natin. Yung titignan nyo, yan o. Yan. Diba? May pagkakaiba konti dito sa image. So, start tayo ulit sa 0. Yan. Start tayo ulit sa 0. Itong app na function na to, dito lahat na gumagana. So, ito yung code natin sa header. Yan, itong code natin. Explain ko na lang pala para hindi na ako mag-code ulit. Yan. Tapos kung paano mag-inline style CSS sa div element gamit ang React. Ganito. Yan o. So ang syntax mo sa loob ng ano nga ba tawag dito? Curly braces. Curly braces ata. Wait lang. Hindi ko na ito. Curly braces. Yan, curly braces, no? Yan, tama, curly braces. So, sa loob ng curly braces, tandaan nyo po yung mga styles, wala ng double quotation na ilalagay. Sa loob ng curly braces, maglalagay ka ng every properties na may value, line height mo, ang ba't line height tsaka width ito nakalagay? Line height, width, height. Width ata to, 132 sa logo. Width ata lang to. Tingnan ko nga sa ano ko, sa reference website ko. Width lang. May error. Wala naman. Bakit? So, wala naman. Tingnan nga natin. Dito yan yung sa logo. Yan. Yan, okay na oh. So, meron lang CSS problem. Konti. Pero pag napuno na natin yan, okay na yan. So, continue tayo sa explanation. Ito yung kung paano sila mag-declare ng CSS. Open curly braces, yung properties, tsaka value. Yan. Bawat value mo, mayroon siyang single quotation. I-quote po yan yung single quotation. Yan sa akin, 132px, ganon. Tapos sa logo, kailangan mong i-declare yan sa taas. Ito yan, no? Kung mag-declare ka, gamitan mo ng import logo from. Yung images na to, under yan sa src,
folder. Ayan, ito yung images na, oh. Yan, daming images dyan, oh. Yan. Diyan po nakalagay yung ating mga... At kung paano magtawag ng CSS, ganito rin, no? Import styles. Andito rin yung styles natin sa SRC. Yan. Yan kung paano magtawag ng images, ha. Explain ko na. So, wala namang gaanong special dito. Yun pa lang so far ang nagagamit natin. Tapos yung ngayon, plain HTML pa lang. So, i-complete natin. Dagdag natin tong with trade. Ganto. Static natin lahat to. Row 1, group 1. Tapos ito. Dagdag natin to. Yan. Pwede itong i-dynamics yung ngayon. Hindi muna natin i-dynamic to ng napaka professional na ang dating. Kasi ang goal natin ngayon, maka-display na yung website gamit itong GS script. Yan. So sa class name, ganitong mag-declare ng class name. Yan, o. Ang class, hindi siya ginagamit. Instead of class name. Yan. So may logo na naman tayo. Ito naman logo, oh. Line 45. Yan, o, may error siya. Unexpected GSX. So kailangan mo siyang ibahin. So, gagamitan natin dito ng background 0. Background 0. So, na-declare ulit tayo dito. Background 0, ganito lang yan. Background 0. So, yan. Kung i-check natin, may error pa. Index IMG. Okay. Sa IMG natin, huwag nyo kalimutan close. Tapos itong styles, na banggit ko nga, ganito tayo tumira sa styles. Yan, o. Display. Yan. Since isa lang siya, hindi na natin kailangan ng multiple braces, curly braces. Oh, one warning. Hindi daw ma-read, kulang ng slash, forward slash. Ano ba yung add natin? Ano ba yung add natin sa ikalawa? Ba't nawala? Ha? Ganito ba talaga yan? Okay, tama. Ganito talaga yan. So next natin, group 3. Group 3. Ito na yung pinaka last. Yan, o. Group 3. Tulad ng kanina, replace na naman tayo. Tapos image. So itong madami image. Kasi ang daming image natin ginagamit dito, eh, oh. BG4. So BG4, ganito lang yan. Para easy. BG4.
BG4 768 768 BG5 BG5 isa-isahin natin yan. Close, close. So ganito mag-edit sa mga images, master. Pangalan niya ito. Yan. Ang daming images. Harapan tayo nito. So ang naming niya binabase ko lang din sa ano, sa image name. Yan. So okay na yan. Yan o. Walang quotation na. So ilagay natin dito. O mapapalaban ng script nito. Mapapalaban to. Yan. Yan. Speed up tayo dito. Medyo matagal to. Yan. Import. Um,
59, may error tayo sa line 59. Ito. Bakit? Anong error niya? With data. So with data mga master. So research tayo. Image tag with react.js. So yan lang. Research tayo kasi may error. Ayop na internet na yan. Pwede din naman pala ito, oh. Pwede pala ito, oh. Yan, oh. Kita nyo? Pwede pala, oh. Medyo marami pag-import, eh. Ito palang error, oh. Yung may div. $73. Parsing 73. HR. Bakit may HR? Ito. Ito error. Sa HR dapat may closing tags, ganoon. Saan ba to? BR. May BR pa. Tag for BR. Okay. Dito pa lang. Lahat ng BR may closing. Ganyan si ano. HR. Lahat ng HR dapat may closing. Okay. Oh. Saan pa? IMG 105. 105. Anong parsing? IMG 105. Saan may error? Yeah, check natin dito. Lumalabas din yan dito, eh, oh. number 6 column ng human HR 105 kasi ito 105, oh. Ang hirap nito. Baka ito yung sinasabi niya. Nga, subukan ko nga remove. 105 pa rin. IMG to, eh. IMG errors. Ito. Walang close. O, one warning na lang. Styles.
Inline styles na naman mga master. Ito. So ito, ganito lang. Baka pwede single na lang. Kaya, nagdo-double ata kung more than one. Kailangan talagang i-quote, no? Double quotation, double curly braces talaga. Yan. One warning. Okay na. Yan na, display na. Di ba? Yan, display na. So, ito na lang, isa, dalawa, tsaka footer na lang. Okay. Kulang pala kung isang ano. Kulang pala ako ng isang div. Bakit? Group 3. Group 4. Group 1. Row 1. Header. So, row 2 tayo. Ito, image din, oh. Subukan natin, ha. Subukan natin, mga master. Ito, subukan natin. Pang malakas ang ito, pang malakas ang ano to. May nakita ako, pwede daw ito. Subukan nga natin ito. Yan, oh. Pwede daw yan. Curly braces, tapos dapat naka double quotation. Double quotation. Single na lang kaya. Single na lang. Para swabe. Okay. So magkakaroon na lang tayo ng, tapos itong class na to, class name ang gagamitin natin. Ito yung mga natutunan ko pa lang sa pag-aral natin ng React.js. Mukhang na-slow ako doon, Okay, image naman tayo, images naman tayo. So dito, single quotation, tsaka curly braces. So subukan natin. Ay, hindi. Pangit, magkaka-error to. So isa-isa na natin. Yan. Dami. Ay. Ganito dapat to. Yan. Yan. Excited na rin ako doon sa mga dynamic na process yung nakita. May nakita kasi ako sa YouTube. Yung mga dynamic process niya. Sa ngayon po, ano to, palagay para sa akin, ano to eh. Jesus. Mali yung ginawa ko. Back tayo, back. Mali yung ginawa natin, master. Ito lang, oh. Yan lang pala. Yan. Dami nito. Sobrang dami.
Yan o. Medyo kwanto. Medyo mabagal ang ganitong trabaho. Mabagal. So, nakaka 30 minutes pa lang tayo. 30 minutes. 30 minutes, master. 30 minutes na ginagawa. It's time to check the errors. HR. Another HR error. Okay. Meron pa daw IMG. 149 image. 149. GS parsing. Okay. 154. Yan, kailangan i-close mo talaga, napaka sensitive po ng ating, ayan o. Yung image pala hindi niya bakit ganito? Yan. So hindi pala ito pwede. Walang niya. Hindi ito pwede, hindi niya na-read. Shh. Subukan natin SRC. Ito. SRC. Trading point. Check natin tong image na to. Hindi niya mahanap, no? Tingnan nga natin kung may style din to eh. Yung style. Paano mag-link yung styles? Wala, hindi sa subukan natin ulit. Baka kailangan ng ganito. Rin. Isa pa. Yan. Hindi siya, Hindi siya ma-view. Ano kaya? Experiment muna tayo, master ha. Experiment lang. Hindi niya ma-view. SRC. Hindi niya check natin tong image na to. Static.
Ah, media. Sa media niya, static media. So, paano pag gamitin natin to? Gamitin natin yung ganito. Tingnan natin, master ha. Media kasi, media files. Yan o. Hindi rin o. Pero yung link nung image na to, naka media file. Yan natin. Hindi rin. Check nga tayo ng mga ano, ng mga code. Kailangan talagang i-import. Images. Try nga natin to. Try natin ilagay yung mga images doon mismo sa main, sa public. Master. Paano ba natin to yan o. Lagay tayo ng copy. Dito natin lagay sa public. Tapos ganito. Yun pala master, pwede pala yun. So hindi na tayo mahihirapan mag-declare ng image pagka ganon. So lahat na lang ng code natin, i-remove natin to. Remove natin to. src yan. So perfect na. Expected natin na layout. Suwabe na. Yan. Perfect. Yung gallery na lang. Yung kulang na lang sa ating ano dito ay yung slider. Slider. Yan o. So kailangan natin i-import yung slider. Dito kasi slider natin meron niyang required na HTML ito rin no, import to. Script tsaka import natin yung yung script. Try natin ha. Yan. Import style. Okay. Import. Apps tsaka style. Saan ba yung script natin? Nandito ba ang script natin sa src or dito lang sa kailangan din nating import yung script natin. Sa public kasi nakalagay ang mga script natin. Ito jQuery. Cascading naman to eh. Font awesome. Diba? Exciting to mga master ha. Exciting to, exciting. jQuery is not defined. Tama naman. jQuery. Yung jQuery, tingnan muna natin yung jQuery paano na-declare. Ito rin oh. May jQuery din ata ito eh. Okay.
jQuery is not defined. Pwede din naman ata i-declare tong jQuery sa ano eh. Ano kaya kung i-declare natin to manual? Lahat. Ito, kaso magkaka-error ako nito eh pag i-display natin to eh dito sa HTML. Baka pwede naman. Subok natin. Tapos sa apps, tanggalin natin to. jQuery is not defined. Wala ba tayong jQuery? jQuery. Wala nga tayong jQuery. Save as. My second React. Meron naman pala. jQuery.min.js. One. Nako. Ito. Ito pala oh. Tanggalin natin to. Pag ito nag-okay, wala nang problem. jQuery not defined pa rin. Dito tayo mag-code kaya sa ano, sa JS nya. Hindi kila. Yan o, diyan tayo mag-import. Shit. Search nga natin to. jQuery is not defined React.js. Love me, will you back? Wala na namang internet. Upal. jQuery is not defined. Sa NPM oh. Pwede para oh. jQuery or use browser I import from jQuery then aba totoo. Sige nga, try natin to sa terminal. Hindi tayo makapag-code. Paano ba mag-code? May error kasi oh. New terminal. Wala bang new terminal? Itong mahirap dito. Na-remove natin yung terminal. Shit, yaw. jQuery, hindi tayo makapag-import ng jQuery. Script tsaka JS nandun naman lahat. Ito na jQuery.
Totoo ba to? React. npm install. O ito, pwede to. Error. Ano ba to? Ito pala, nawala ang terminal. Install natin muna yung jQuery kasi may error. Testing natin kung yan yung solusyon. Okay? Tapos sabi niya, sa JavaScript mo, ganito daw maglagay. Pag natapos na natin to, ito ng kuan, itong slider na to, pag gumana na, so, dynamic na lang tayo. Halimbawa ito, kailangan i-dynamic mo to. Yan. Error. May error. Bakit import? Hmm. So, kailangan mo pang i-start ulit. Wala kasi wala So yan bumalik na. So pag nag-close ka ng terminal, kailangan mo restart pala ulit. Hmm.
May error. Script to. Hindi niya ma-read. Hindi niya ma-read tong script. Ito. Script to eh. Yung mga bundles niya. Ako po. Saan ba nanggagaling yung error niya? Dito ata eh. Tingnan natin. "26". Sa line 26, assign never can use na 26. Script line item is assigned value. Item. Ito. Mag-declare ka kasi ng constant. Check nga natin sa online. Declare variable. React.js. Declare variable. At check natin kung paano mag-declare ng variable gamit ang React.js. Pero ngayon, ang nakaka-bad trip ay ang ating internet. Internet warning siya eh. Cons. Hopefully, ito na to. Ito na sana ito na. May error pa rin. jQuery is not defined. Reference. Static bundle. src. jQuery is not defined. Ito yung problem, no? Tingnan natin yung old. Sa bundle.js. Di ba pwedeng dito natin itawagin yan? Yung jQuery is not defined sa script. Control D. Cannot read properties sa bundle script.js. Static. Paano ba to? Ito kasi ano, may jQuery ba to? jQuery. Paano makita yung bundle.js niya? Bundle.js. Static. Baka dito sa module. I-search natin to. Kailangan tong i-search. Ano?
Ayan. Puso-puso bigla. Lagyan natin dito eh. Oh. jQuery is not defined. Lagay natin. Search lang. Basta may error master, i-search lang. Tapos sikat to. Para malaman natin yung mga itong nakakabuisit. Isa sa mga nakakabuisit yung internet natin. Patigil-tigil. Oo nga, try nga natin to. Dito natin lagay sa index.html. Try natin ha. Oh, may error pa ba? So, kailangan talaga, no? Shit. Internet shit. Nako, ang hirap nito i-fix. So, sa susunod na lang natin na na laro ulit, no? Kasi ngayon, hindi po siya ma-import. Yan. Hindi po siya mapagana. Gawa ng error. Napakahirap mo niyang i-check. Ayan yung script. So, i-remove muna natin yung script. Ito lang kulang yung dynamic ng na mag-scroll. So, yung goal natin, nakapaggawa tayo ng landing page gamit ang React.js na library. Hindi ko alam kung matatawag siyang platform.
Pero para sa akin, para siyang library. Hindi lang na rin tayong time para mag research pa sa ngayon. So, kita nyo yung font name, hindi siya pareho. So, edit natin yan. Yan, magda-dynamic tayo sa next na pati font. So, yan. Yung landing page natin na pagana natin gamit ang static display. Yan Yan, napagamit tayo. Yan na. Yan lang muna sa ngayon. God bless, Master. Shout out to you. Comment your name and your address. So, I know where you're from.